Hi mga kunyang at hello para sa lahat ng mga kababayan natin na gusto mag-apply bilang domestic helper bound to Hong Kong. At yung mga lumalapit sa akin para i-refer direct mismo dito sa agency Hong Kong. Bago ko kayo matulungan, bago ko ma-forward sa agency dito sa Hong Kong ay inyong biodata at resume, tinitingnan ko muna yan. Make sure na okay ang inyong biodata. Para sa kaalaman ninyo guys, ang biodata ninyo o resume ay dumadaan yan sa screening. So, in today's video, para hindi masayang lahat ang ating mga oras, ay magbibigay ako ng tips kung paano makapasa ang inyong biodata kapag dumaan na yan sa screening ng broker. Kasi, tinitingnan naman talaga yan ang inyong biodata o resume. Kung kompleto ba yan, ang detalye, or may mga kailangan pa kayong i-fill up na tama at ma-submit ninyo na okay naman. Hindi yung porket nakasubmit lang kayo, pagtingin ko ng inyong mga biodata, ang daming kulang. So, ganito ang gawin ninyo. Nag-print talaga ako ng biodata. Lagi kong sinasabi na mas gusto ko ang mag-submit ng mga application, gusto ko gamitin ninyo is biodata. Ito ay nabibili lang naman ito sa tindahan. Ewan ko kung magkano, wala pa atang 5 piso. Guys, bakit gusto ko ito ang isubmit ninyo kesa sa resume? Iba mas mahirap mag-edit sa resume at maraming kulang. Isa na doon, ang tinitingnan ng agency ay yung inyong age, weight, and height. Kaya gustong-gusto ko na biodata form ang inyong fill-upan kasi kompleto na to guys. So, meron na siyang personal data, educational attainment or background, employment record, at character references. So, kompleto siya. At ito pa, dapat kung biodata or resume ang inyong i-submit, ayun naman talaga ang kailangan, lagyan nyo naman ng ID picture dyan. 1 by 1 ba yan? 2 by 2 o 3 by 3? Meron bang 3 by 3? Guys, kapag mag-apply kayo, kumpletuhin ninyo. Huwag yung mga fill up lang kayo. Tapos, yun naman, pag tinitingnan ko, hindi ko mabasa ang inyong mga application. Bakit ba? Pag isulat ninyo, yung nababasa naman. Para pagtingin ni agency, ay ito maganda to. At dapat kumpletuhin ninyo ang nakalagay, ang pag-fill up. Kung wala naman kayong mailagay dyan, lagyan ninyo ng NA, not applicable. Huwag ninyong hayaan na blanco ang inyong biodata kasi ang pangit talaga tingnan. Tapos, sa inyong employment record, ilagay ninyo yung mga trabaho ninyo na tumagal. 1 taon, 2 taon, o ilang taon ba yan? Basta meron kayong ilagay dyan. Huwag kayong maglagay ng ilang buwan lang. Kasi, ibig sabihin nun, hindi kayo tumatagal sa inyong trabaho. Kaya nga, lagi kong sinasabi na dapat maganda ang inyong biodata or resume na isubmit at kompleto yan para bibigyan ng time ni agency ang inyong application na i-review. Kung okay ba na mag-proceed ka sa next step. Kung bibigyan ka nila ng schedule para i-interviewin kanila. So make sure yung ilalagay ninyo sa inyong biodata o resume ay ang trabaho na naranasan ninyo talaga or experience talaga. Huwag yung maglagay-lagay dyan na hindi ninyo na-experience kasi baka hindi nyo mapanindigan. Kahit na hindi nyo na-experience, kung mapanindigan ninyo ang trabaho na nilagay ninyo, okay pa rin yan. Pero mas maganda yung totoong trabaho. At yung mga nagtatanong pala kung pwede bang ilagay na wala naman siyang experience pagdating sa maid or house helper or nanny, etc. Kahit na hindi related ang inyong trabaho sa in-applyan ngayon as domestic helper abroad, okay lang yan guys. At least meron kayong naipakita o nilagay na work experience na ibig sabihin nun, nagtatrabaho ka, hindi ka tambay lang dyan. At may alam ka kahit na papaano na mga trabaho. Kaya yung nilalagay dyan or ini-encourage ko na ilagay ninyo ay yung mga tumatagal na trabaho ninyo kahit hindi related sa house helper. At ang character references, maraming nag-ano nito, no? Lagyan lang ninyo guys, basta hindi lang siya mablangko. Dapat lagyan ninyo kahit 3 persons or kung sino yung nakalagay sa inyong phone book, lagay ninyo guys. Kasi hindi naman nila yan tatawagan. Basta hindi lang siya pangit tingnan na may blanco sa inyong biodata. Parang hindi nyo pinaghandaan. O, di ba? At ito pa, ang pinaka-importante, dapat
kung ano ang nilagay ninyong contact number, lagi ko sinasabi talaga ito, no? Kung ano nilalagay ninyong contact number, dapat yun din ang gamitin ninyo na WhatsApp or kung ano ang ginamit ninyong WhatsApp ngayon, yun dapat ang ilalagay ninyo sa inyong biodata. Kasi ang iba, gumagamit, nakikilagin lang ng WhatsApp ng iba. E paano yan? Pag i-message kayo, kung iba yung ano, wala kayong matatanggap. Tapos tatanungin ninyo ako kung nag-message na ba, anong update na inyong application. Eh, ang dami talaga ninyong gumagawa niyan. Yung magkaiba ang contact number, dapat active yung contact number na ilagay ninyo at yun din ang ginamit ninyong contact number o WhatsApp number. Kasi kung magkaiba, naku, maligaw ang message ng agency. Nag-aantayan kayo pareho ng mga update. Ikaw, halimbawa, nabigyan ka ng, ng schedule ng interview, pero sa dito, kung ano yung nilagay mo, na contact number, doon magme-message ang agency. Tapos ikaw naman, ang WhatsApp mo pala ay iba. Kaya yun ang tinitingnan ko talaga na tama ang inyong contact number, pareho na ginamit at ang inyong WhatsApp number, guys. Yun lang yun, napakasimple lang naman para gusto ninyong meron kayong matanggap na message ni agency para sa inyong interview. At yung isa pa, yung mga gumagamit ng, yung mga nagpapasa ng resume, dapat ganun din pareho ang contact number na nilagay ninyo at yung ginamit ninyong number sa WhatsApp. Dapat meron din kayong nakalagay din o naka-attach na ID picture. Pareho lang sa biodata at saka sa resume. Huwag kayong mag-submit ng iba-iba ang mga contact number din. At yung guys, kapag mag-submit kayo, lalo na itong biodata, picturean ninyo ng klaro na mabasa at nakatayo kung babasahin. Hindi yung pagbasa namin nakatagilid, may nakatuwad. Ano ba yan? Tingnan, makikita nyo naman kung ano yung mga posisyon ng inyong mga pinapasa. At meron pa, nagpasa gusot-gusot. Wala, kawawa naman. Biodata pa lang, kawawa na. O, di ba guys? Dapat gandahan ninyo ang inyong biodata para magkaroon kayo ng schedule. Makapasa yun ang inyong biodata pag dumaan sa screening ni agency. Yung mga nagpapasa ng resume, kung one page lang naman, pwede nyo na yan i-screenshot. Hindi yung, tinatamad kasi ako minsan, sa dami ninyo, nag-aano pa ako ng link ninyo, minsan hindi mabubuksan. Oh, di ba? Kaya kung one page lang, dapat naka-screenshot siya at kompleto para titingnan ko pa rin yan. Dapat ma-open ang inyong mga resume. Guys, yun lang siguro. Siguro naman maintindihan niyo ang anong ibig kong sabihin. Kasi hindi lahat ng nagpapasa ng mga resume or biodata na galing sa akin natatanggap. Kasi biodata pa lang bagsak na. Kaya kung gusto niyo ma-select ang inyong application, dapat gandahan ninyo ang inyong resume. Kompleto yung details, lalo na yung age, weight, and height. Dapat tinitingnan din kasi yun. Dapat readable, hindi yung malabo kapag magpasa kayo sa akin. At sana naintindihan ninyo ang video ito para naman may idea kayo kung paano makapasa ang inyong biodata at magkaroon kayo ng schedule na agency for preliminary interview. Okay, bye. Thank you for watching.